Ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano po magtanim ng upo dito sa tubigan na hindi sinasambahan ng tubig. Gawa no sa panahon ngayon ay parating ulan ng ulan, mga isang linggo na po na ulan. Ngayon po ay nadiskartehan po namin kung paano magtanim. Ito po siya, yan po. Makikita nyo po ay may tubig dyan sa magilid oh. Dyan po naagos ang tubig at ang aming tanim ay nandito. Inararo po namin ang paumbok para po hindi sampahan siya ng tubig. Ito po ang upo, malusog. Kung hindi po ito inararuan ay siguro ay wash out na to. Ganun tuloy-tuloy ang ulan. Ayan po siya, malusog po yung upo. 2 weeks po simula ng pagkakatanim hanggang ngayon ay nasa 2 weeks na po, 2 weeks old na po siya. Hindi pa namin mabubumba ng pang insecticide at ulan ng ulan nga po. Yan po siya, malawak po siya. Yan, yan. Ang ganda po ng sibol niya. Hindi po siya sinasampahan ng tubig. Kung hindi po namin to inararo, siguro po ay wash out na talaga to. Pag nataas pang tubig ito ay umaapaw po sa palayan. Ngayon po, ayan po ang ginawa namin no. Inararo po. Inararo. Mas pagkatapos araruhan ay pinalahan po namin at ang aming pinalang lupa ay nilagay po namin dito sa pagitan ng tatamnan. Yan po kaya siya ay umumbok. Plinat po. Para yung gilid na yan ay kabila ang gilid ay yan. Diyan dadaloy ang tubig pababa. Pababa po. Yan po siya. Tingnan nyo po. Ang lusog ng upo. Kung sinasampan po ng tubig to siguro ay patay na to. Kaya gawa nung mahina po sila sa tubig pag nakababaan. Yan po. Ganyan po kami magtanim dito ng upo. Pag wala po kaming balagan, natatamnan. Yan po. Po. Yan po yung tubig oh. Nasa gilid. Tuloy-tuloy po ang daloy pababa ng tubig. Tapos dito tatapon. Ito. Pag magpapala po kayo ay galing dun sa taas pababa. Para habang pababa ka ng pababa ng pagpapala ay nasunod ng tubig pababa. Baba lang tayo ng baba. Yan po. Yan po. Yan po. Ito pong walang tanim ay dyan po sila gagapang. Dapat ay may kunting damo. May kunting damo po ang gagapangan nila. Para po pag namunga sila ay hindi masira ang kanilang bunga. Nakapatong ang kanilang bunga sa damo. Yan po ang diskarte dito magtatanim. Yan po ganda. Ito po ay matubig oh. Pero yung upo ay malusog. Yan po matubig ang kanyang gilid. Pero ang upo na yan ay napakalusog oh. Kasi hindi po siya lalagyan ng tubig ang punuan. Ang upo po ay pag nalagyan ng tubig ang punuan ay maninilaw at mamamatay. Yung ang daming ibon oh. Yan po. Malawak po ito. Kaya kailangan mo pag nagtanim ka dito sa palayan ng mga ganyang klaseng gulay ay matyaga ka magpala. Matyaga ka magpala. Yan po oh. Diyan po aagos ang tubig hanggang doon na pababa na. Yan po ay may palay po oh. Yan po ang katabi ay palay na. Ito ang tutusin ay pwede po palayin, kaso lang mas ginusto namin magtanim ng upo kaysa palay. Pag mahal po ang upo ay mas malaki pang kinikita kaysa palay. Kaya ito po ang diniskarte naming tinanim na gulay. Tapos pinili po namin ang upo kaysa palay. Yan po.
palay po, ganyang karugtong. Iba na po may-ari niya. Yan po. Yan po. Lusog ng aming upo na tanim mo. At may tubig ang gilid. Yan po ay mga 2 araw na hindi ulanin ay mabilis po matuyo tubig. Gawa nun, dyan lang naman po siya sa gilid ng plat. Hindi po siya nasampas sa plat kung saan nakatanim ang upo. Yan po siya, ang lawak po mga kaibigan. Yan pong hanggang dito na lang po mga katanim. Maraming salamat po sa inyo.